Ayan mga idol, ito yung karugtong nung ating video nung nakaraan, yung ni-vlog natin na kung paano mag-repair ng cabinet. So ito, pagpapatuloy na natin, ano. Tara, wag na natin patagalin. Ito yung video. Medyo matigas lagarin. Ito yung matibay na plywood, Santa Clara. Isan wala kang mabibili niya sa ordinary hardware. Karamihan niya sa Wilcon mo lang mabibili. So yung mga salon ng shelf, ito yun. Itong ginagawa natin na to. Hindi na tayo gumamit ng circular so dyan. Nagtyagaan na lang natin itong ating lagari. Kasi kung gagamit tayo ng circular so, bukod sa napaka-alikabok, eh siyempre hindi naman ito malakihan. So yan, manumano na lang muna basta't matalas na yung lagari. Sa mga gustong matuto na baguhan, ano, hindi bali na yung magagaling na, mayroon tayong tamang pagtutulak ng lagari, paggamit ng ganitong lagari sa manual, ano? Ganito yun mga idol. Ayan mga idol, nakita nyo yung pwesto ng lagari. Yan ganyan eh. Ano yan? Ito 45 degree yan. Yan o, tinan nyo o. O, diba? Ayan o. O, dapat ano mo doon sa ganyan ng eskwala. Yan mga ganyan o. 45. So, kailangan naka 45 degree. Yan. Yan yung tamang sukat. Pero pagka yung ganyan na, hindi na maganda yun. Sasayaw na dito yan. Pati doon sa ilalim. Kaya lalaki na ngayon yung daan ng iyong lagari. Pag ano naman, hindi pwede ng ano yan kasi nagiging sigsag-sigsag na yan. Hindi kagaya ng ganito na nami-maintain niya yung ano, yung line. Depende na rin naman yan sa pagtulak mo. So ganun, mga para doon sa mga lang ano, sa mga beginners pa lang yung gusto matuto. Pero yung magagaling diyan eh yung mga marurunong na kasi kahit anong tulak na lang nila diyan, ginagawa na lang ng remedyo. Pero pag sa dumaan ka doon sa tamang proseso, ganun talaga. Yun naman sa una lang, pag nasanay ka na rin, baka pag ganun ka na rin, di ba? O yun, ganun lang yun. Kaya, yun lang yun sa mga nagsisimula pa lang. Ayan mga idol, kaya ako naman nasabi na pinakamaganda yung 45 degree. Maganda talaga ang tulak ng kasi pag tinulak mo siya, pantay yung kain. Hindi kagaya ng medyo tagilid. Hindi mo mamimintin na straight yung tulak mo. Medyo gumaganon-ganon ka. Kaya yung pag ganun mo, kakain siya dito sa dati ng dinaanan at saka dito. So, magiging maluwag yung linya na pinagdadaanan mo. Hindi kagaya ng ganito. Tulak mo ganun, buong buo yung kain niya. Sa susunod ulit, ganun. Hindi niya dinadaanan yung, hindi niya pinakainan yung dati mo na nalagari. Na lalagarin mo yung tabi kasi parang sumasayo-sayo siya ng ganyan eh. So yun ang kagandahan ng 45 degree. Okay? Pero doon sa mga sanay na ay diskarte na sila yun. Ano, sa mga baguhan lang natin ito sinasabi. Ayan o, nasimulan na natin gibain yung cabinet. Ayan, nagawa na natin yung bagong base na ikakabit natin dyan. Ayan o, 16 inches yan. Pinakasaig, tapos ito yung pinaka-platform. Ayan, yan na yung platform. Diyan natin yung lalagay sa ibaba na yan. Ayan, nag-assemble na tayo ng bago. Ayan na o, malapit na. Yung dito na lang sa kabila ang wala pa. Ayan, tutuloy lang namin yan. At medyo maglalagari pa kami oh. Siguro mga 9 na araw pa yan. Ang kapal eh. Santa Clara, ang tigas-tigas niya no. Ayan oh. Super. Oh, first class eh. May isisingit silang aircon. Papapalitan daw sa atin. Susukatin ko lang. Oh. Ito pala yung ano, yung mga malalaki. Carrier to. 15. Oo, carrier ito.
So naiinggit ako sa mga taga rito sa kusina kasi naka-aircon sila. Ayan, oh. Dito yung washing area, oh. Tapos ito yung ano, yung lutuan, yung kitchen, oh. Tapos ayan yung aircon, oh. Ayan, oh. Diba? Aircon sila, nakakainggit eh. Tingnan natin yung ipapalit natin. Andun daw sa loob. Ito yun mga idol, oh, pag nasa loob. Dito sa executive dining. So titingnan natin yung ipapalit dyan. Nandito daw sa sala. Pasok tayo, tingnan natin. Nasaan ba? Dito yata sa kabila. Ito mga idol. Maliit ito. Sukatin natin. 22. 26 yung nandun. Tapos 15, 17 yung nandun. Ibig sabihin magre-reduce tayo ng butas. So ayun mga idol. Maliit. 1.5 lang siguro to. Ayan. Yan yung ipapalit natin dun. Ayan, natapos na natin. Nakakabit na yung bago. Medyo maliit na nga lang. Sa dating torch power, 1.5 na. Ayan, nakaritoke na. Pero pagka pipinturahan na lang natin na ayusin yan. So ayan, okay na. Meron na silang aircon dito sa kusina. Sosyal na sosyal talaga sila. Kayo rin, magpakabit din kayo ng aircon sa kusina, ha. Kaya lang sana magbaligtad. Ito baligtad to eh. So i-try natin. I-try natin na panda rin. Saksak natin, no. Yan. Pan muna, pan. Oh, ayan. Okay na, malamig na. Pero sa kusina, mainit na. So ayan mga idol, naikabit na natin. Okay na. So ayan, natapos na natin mga idol yung aircon, So balik na tayo sa cabinet. Patisingit lang naman to eh. Tara. Ayan na, nabuo na natin yung ibang bahagi nung ginagawa nating cabinet. Ang kulang na lang dyan ay cover. Maglalagay na lang tayo ng cover dyan. Saka dito, saka dun. So yung ibaba na yan kasi yan yung dating hangiran na ang dating tubo ay PVC. So yan. Ngayon nagtatanong yung iba, sabi dapat daw masyadong malapad. Hindi po malapad ito, support lang yan. Kasi mabibigat to yung ilalagay dito eh. Kaya makapal yung ating ilagay. Yan, pampatibay lang yan. Yan. Ayan po, at nalagyan na natin ng cover. Ayan na, oh. Yung nado sa may bandang huli, ginamit ko na yung luma kasi maganda pa naman para makatipid naman ng kunti yung may-ari. Ayan, para maidagdag sa sahod natin yung matitipid niya. O ganun lang yun mga idol. Proceed na tayo ngayon dun sa paglalagay ng concealed hinges niya, yung kanyang bisagra. Tara! Ayan mga idol, proceed na tayo sa pagkakabit ng bisagra, ito ang mga kailangan natin. Una, ito, kung mayroon kayong di-battery, okay lang. Mag-isip ba kayo ng baterya, baka apusin, Tapos metro, yan, eskwala, at ang importante sa lahat, ito ay Forstner bit, 35mm. Forstner bit. Ito yung pangbubutas natin yung kakabitan ng bisagra, Tapos siyempre lapis, importante yan. So ito siya. Maraming klase ito, 3 klase. C1, C2, hindi yung C2 na iniinom, C2, C3, Kaya lang gagamitin natin ngayon yung C1. Nabibili ito pair na, pero may nabibiling pair, isang piraso, yung C1, yan yung full overlap. Tapos yung C2, half overlap. Tapos yung C3, insert yun, yung pasok mismo doon sa So tara, simulan na natin. So mga idol, ito nga pala yung mga party ng concealed, Ito po yung
mounting plate. Ito may 4 na butas na to. Tapos ito yung pinaka ano niya, cap, yung hinge cap, no. Ito yung kinakabit natin nito mismo sa dito sa kahoy, no. Tapos ito yung kanyang adjustable screw. So yan, para ma-adjust nyo yung kung gusto ilalabas o ipapasok. Ito yon, dito yon, ito. Pero kung papataasin mo na naman papunta sa ganun, ganyan, ito yun, eh. Yan, yan mga idol. So tara. Pero hindi po ito basta ikinakabit mga idol, ano. Meron tong mga rules na dapat yung tandaan. Halimbawa, kagaya nung meron yung ginagamit na 1/5 roll at 1/6 roll. So kung susukatin natin, halimbawa ito, ayan, yan, 179 cm, no? So ngayon, di-divide natin yung sa 5, yung 1/5 roll. Ngayon, kung pag tumama ka na, yun na lang 1/5, yung hatiin mo sa 5 yung haba. So kung i-divide natin sa 5 yung 179 cm, so lalabas na 35.8. So 179 divided by 5, 35.8. So nagkaroon tayo ng 5 hati-hati, no? Hati-hati 5. So ngayon, saan ba natin ipipisto yung bisagra? So ngayon, pag nahati mo yun, di una 1, 2, 3, 4, 5. Sa unang 1, gaya nito, 3 ang bisagra nito dahil medyo malapad. Sa unang 1, 35.8. I-divide pa natin sa 2, di 17.9. So dito sa gitna uli, na 35.8, i-divide ulit natin sa 2. Do ano uli? 17.9 millimeter, no? Tapos sa dulo, sa pangatlo, ganoon din. Doon sa isang 35.8 divide 2 uli, ano na uli siya, 17.9. Doon na idigit na lang natin doon uli, no? Sana wag kayo malito mga idol, ano. So ngayon, saan ba natin ipipisto? Gaano ba kalaki yung distansya? So ngayon, na-prepare na natin ito mga idol, pakita ko sa inyo, no? So ito yung sukat. So ito yung unang hati natin mga idol, ano, yung 35.8. So hinati natin sa dalawa, naging 17.9. So ngayon ito yun, 17.9. Ayan, oh, sinulat ko na nga. So ngayon, ano bang layo nito dito sa pagkakabit natin? Pagbubutasan na natin siya ng Forstner bit. So simula dito mga idol, simula dito sa kanto na to, susukat tayo dito ng 22.5. So ngayon dito 22.5, wala tayong cameraman, eh. So ito dito pumatak, no? Ayan, oh, 22.5. So dito mo ngayon patatamain yung Forstner bit mo diyan sa 22.5. At pag yan ay nabutasan mo na, dito na sasakto na yan dito. So ayan na, try natin, magbutas tayo. 22.5 mm, no? Ayan, dyan, 22.5 mm. Ayan, okay na mga idol. Ngayon, ang tanong, gaano ba kalalim yung ating gagawing butas na to? So ganito yan. Pag nakita nyo mga idol, yan, oh, yan, nakita nyo yung pantay na, no? Pantay na ito dito sa butas nyo, yan. Yan yung tama na, oh. Kasi pag nilagay nyo na to, yan, oh, yan, sakto-sakto na, oh, yan. Ganyan lang yung pagbutas mga idol. So doon naman tayo, mamaya ikabit na naman natin. Yan, ikakabit na natin ngayon. Ito siya. Yan. So ito na ngayon. Try natin. Yan. Isa pa, no? Pwede namang ano, kung may Philip kayo, yung Philip na lang, no?
Yan. So, pwede rin namang kung meron kayong yung ganito na lang Philip, mas simple. So, ganito na lang yung gamitin nyo. Ikakabit na natin mga idol yung pintuan, ganyan, ganito ang pagkabit ng concealed, kailangan, ayan, nakapasok ka na doon, tapos yung clearance doon, tingnan mo yung clearance na yon, yan, saka, ayan, ayan na, tatlo kasi ito so ayan, mali pa tayo ng butas kanina, so ayan, pinalsuhan natin ng concrete nail, para pareho yung clearance na sa, bahala na kayo sa mga adjustment ng ganyan kung ano yung maganda. So ganito lang naman yan, pag na-pwesto na yung ganyan, so ready na yan para i-screw natin, ayan, ganyan lang, lagyan lang natin ng mga ilang piraso bago natin i-adjust, ayan. So ngayon ito, ang trabaho nito, kung gusto mo siyang i-adjust papunta dito, ito naman, itong isa na to, papunta naman siya dito. Kung sakaling nakaangat dito, diba? Dito, ayan. Yan, ganyan. Kung gusto nyo yung, medyo pabukahin ng konti, ihihigpitan nyo ng konti yung itong lugar na to. Ito yon. Yan. Iigpitan nyo yan ng konti o adjust yung pag kung papunta naman dito, paano naman? Counter. Pag papunta doon, clockwise. So ganun lang mga idol. Sana may napulot kayo O ayan na. Nakakabit na siya. Itong isa, ayan okay na. Yung kabila naman ang ating gagawin ngayon, yung kabila na yun. Ito na mga idol, pinipinturahan na natin yung cabinet. Para matapos na natin ito. So roller lang ang ginagamit natin. Ano lang gamit natin dito? Latex paint lang. Kasi ayaw nila dito nung may amoy na pintura So latex ginamit natin. Ngayon para hindi magmancha, nilagyan muna natin yan ng pinaka-primer niya, yung acrylic emulsion, para hindi magkatas. Matapos at matuyo na, saka natin nalagyan ng flat wall latex. Ito nga yun ayan, yun lang ginamit natin. So ayun, tutuyuin natin yan, tapos titingnan natin kung may mga tama pa, mamasilyahan natin, then saka natin ipapainal ng semi-gloss. Yan naman yung mga cover, ini-flat lang namin sa flooring, kasi kapag kaya inilagay mo nakasandal, nababaloktot yan, nadideform yung pinaka plywood, kaya pag kinabit nyo yan may problema na, hindi na siya pantay. So yan, ganyan yan, isusunod na lang yan, at yan ay naka first coating naman yan ng pinaka base nya, yung pinaka primer. And now yung gagawin nating final na pintura ng cabinet. Itimplan lang tayo, ang request ng may-ari kasi beads daw So gagawa na lang tayo ng beads kasi wala tayong mabili So ayan. O nga pala, latex paint lang yung gamit namin dito dahil bawal yung mabaho para makuha mo yung beads, ito yung pantimpla. Ayan. Dahan-dahan lang para makuha yung tamang kulay. Meron na kaming sample ito. Hindi lang masyadong makita. Yan. Ayan. Itimplahin lang natin yan. Go lang. Ayan. Nakapag-apply na ng first coating ng top coat. Yan yung light beads lang. Ito po yung before nung ating ginawang cabinet. Ngayon, ito na siya. Ayan Tingnan natin yung mga nangyari yan. Ito yung una. Ayan na. Yan. So dati ang niyan, yung bisagrang butterfly, ngayon concealed na yung ginamit natin tapos hydraulic pa, yung dahan-dahan sumasara. So ito yung sa driver,
Yung dating ang hangiran ay PVC, yung tubig na dito para sa tubig na tubo. Ayan, ngayon ayan, stainless na siya. Social, di ba? Tapos may kanyado na rin siya. Ayan, tapos ito yung isa. Kung natatandaan nyo, ito yung yung may nakasabit na ganyan na pangkandado niya. O, ngayon iba na. Yan. O, yan, di ba? O, yan yung loob, no? So, ayan. Tapos na natin, no? Sasabit na natin para yung driver ay makalipat na dito. So, ayan po muli. Salamat ng marami sa inyong panunood. Salamat sa inyong pagsubaybay. At nawa po, patuloy nyo kaming subaybayan at sa mga darating pang panahon. Baka isa na naman kayo sa vlog namin dito sa aming channel, ang Anluwagi. So, salamat po ng marami sa Anluwagi. Walang maliit na trabaho. Una ay serbisyo. Muli, sumasaludo sa inyo. Shoutout nga pala kay Batang Negros. Hello, bye. Kumusta ka dyan? Yun, salamat po ng marami. Ingat po kayo palagi.